What's up, what's up? Hello guys. Guys na rin eh, no? Oh, nandito tayo. Hulaan nyo saan? Well, nandito na tayo sa third floor ng Robinson's Mall, Ermita Place. Dito sa Ermita. At nandito tayo sa roof deck. Yan. Andiyan yung Uniqlo, tapos mga restaurants, Indian restaurant, kung saan may mga video rin, may video rin ako dyan. So pag afford na natin magkapera, mga kakain dyan, babalik tayo ulit sa Indian restaurant dito sa sa Robinson. Nag-iisa lang naman siyang restaurant na Indian dito, yung Bombay restaurant. So, kakain ulit tayo dyan ng biryani, chicken biryani rice. Yeah. So, ayun yung Birch Tower. Yan, 50 plus, ano siya, floor. Dukes. Nag-iisa lang yan dito. Tapos Eurotel. Ayan. Ermita kasi yan eh. Hindi ako pupunta dyan kasi umuulan. O, see? Umuulan na, di ba? At dahil na-stranded tayo dito sa third floor. Kaya, ngayon lang ako pumunta dito sa garden ng third floor. Ang ganda ang dami niyang mga halaman. Ganda, diba? Tapos mga restaurant sa baba, yung iba sa baba. Jerry's Grill, Texas Road, House sa baba, Texas, then Italianis, Diner, Starbucks sa baba, yan. Gaganda ng mga halaman dito sa garden ng Robinson's Mall. Ermita Place. Robinson's Place, Ermita, Manila. At dahil masarap dito tumambay dahil naamoy ko na yung Indian restaurant, yung mga luto nila. So, pasok tayo dun mamaya sa mall dahil super lamig na siya. Ayan, ang lola niya, naka-jacket na. At dahil nga, walang ma-content, wala namang gaanong ganap dahil bukas pa tayo, lalabas ulit para sa ano. Ay, siya nga pala, nagpa-check up nga pala ako. Kaya nga pala, dapat ay napalab ako. Palab, ibig sabihin laboratory. Kasi, fasting ako kagabi pa. Imagine mo, 10 o'clock, wala na akong kinain, wala akong ininom. Tapos, nakainom ako na si Tirisin kala. Ayun, hindi ako nagising ng 7. Which is dapat 7 o'clock nagising ako para makapunta na ako do sa ospital. Diyan lang naman yun, malapit lang. Ospital pa rin ng Maynila. Dito lang sa may malapit. At dahil sa wala naman, can't afford naman ang lola nyo dahil senior, ay kailangan nating ma-avail yung mga free medicine, yung free check-up para sa ating mga senior citizen. Kaya sa ganun, pumunta na ako sa government hospital. At dahil nga wala naman tayong trabaho, wala rin tayong mga hanap buhay para pambili ng mga gamot. O kaya naisip ko na pumunta lang ako sa ospital kaso wala na, hindi ko naabutan dahil ngayon ay Friday. So, babalik ako sa 31 kung meron pa raw trabaho, pero i-reschedule lang naman yon. At dahil nga, pumunta na rin tayo sa PGH para sa iba pang mga check-up like x-ray, kung makakabil tayo, tapos mga iba-iba pang mga laboratories, like yung para sa lipids, yung mga sa taba-taba ba. Yan. May naka-encounter ng pati sa taba-taba pala. Meron po palang check-up ng taba-taba. Obis na ba lola nyo? Hindi pa naman, di ba? So, sabi last year is obis level 1 daw ako. Obis level 1 ba lola nyo? Ang payat na nga.
Limited na nga yung rice ko. Tsaka nagre-red rice pa ako minsan kung wala na akong white rice. At tsaka nag-wheat bread pa ako. Dahil yung ate ko na diabetic talaga yun. Siya yung merong red rice at tsaka yung ah, wheat bread. So, once in a while, nakakakain tayo ng wheat bread. At dahil nga, kung hindi tayo lumalabas, ay hindi tayo nagaan nakakapag-exercise. Sa bahay lang, trabahong bahay, akat panahog, ikot-ikot, nakatrabaho. Yun may okay na rin na form of exercises. Pero sa ngayon, masakit pa rin ang aking kamay for 1 year. Hindi ko na siya naparehab sa PGH. Hindi ko na rin na-avail yung disability ko sa SSS. And siguro hopefully, na-enroll ko na naman yung aking, yung sa SSS, na-enroll ko na sa online. Sa awa ng Lord. Dahil nagawa ko rin. Buti na lang isang friend ko dyan na hindi naman marunong kumuha. First time na humawak ng camera. Itong kamerang to, natulungan niya ako. Shout out sa iyo, Tony Boy. Go! He's one of the senior citizen dito sa Robinson, sa mga dabarkads downstairs sa Starbucks. Ayun. Thanks to you, brother, dahil sa'yo, nagamit mo ang back camera ng camera ko. At na-upload ko yung picture na may hawak ng requirements na kailangan ng SSS. At sa ganun na nga, so meron daw tayo successfully submitted na raw to SSS. Submitted ba? Basta sabi ni computer, your transaction is successful and wait for the notification sa email. May gulay. Kaya naman importante na naman yung isang cellphone natin na which is iPhone 4 ko yun. Pero ngayon, lowbat na naman siya at problemado ko dahil sa cord ng iPhone 4 ko. Shout out kay Brother Brian. Thank you, bro. Alam mo, sa UK pa niya binili yung iPhone niya. Pinadala niya sa akin. It was more than 5 years. I think 5 years na yata yun eh. O, si kuya, ang galing ng kamay mo. Nagtatanim. Suksok lang kuya. Suksok lang yung gawa sa water lily oh. Mabilis talaga yan kuya. No? Mabilis lang talaga yung susuksok mo lang. Nakakarami. Lalo na kung ganyang nag-uulan. Nakikita niyo ba si kuya? Ginagawa niya yun. Suksok lang dito. Suksok doon. At nasaya naman ang halaman dahil nag-uulan. Oh. Galing naman itong si Candle. Ganyan kandila kuya eh. Zoom in natin. At panahon ng November 1 kaya libre na ang kandila. Hindi. Yan yung everlasting na kandila dahil itatanim mo lang yan. Yang kulay pula na yan. Hindi naman ako makapabuhay niyan, kuya. Pero mahal yan. Mahal yan. May mga kapitbahay nga, kulang lang ako sa kulang lang ako sa tawag dito sa lupa. Kaya hindi ako makapagbuhay ng halaman eh. Pero yung puno ko ng balite sa lang, kuya. Sa maliit lang na paso, ang taas. Ang dami niyang mga ugat. Parang ganyan, konti na lang dyan sa taas. Ito ba kuya, nilalagyan lang ng tubig, ano? Ito, yan, ayan. Tubig, tingnan nyo, water lily yan ang lumaki. Pagmula dyan sa mababang yan. Sa mababang kapulungan, paakyat. Lumaki na, di ba? Ay, nakikita nyo ba? Ayan. Meron pa rin tayo sa kabila. Ang haba ng garden ng Robinson, no? Di ba? Same mo, ganda, di ba? At umuulan dito. Shower, rain shower. Ayan. Ayun na nga ang update natin sa SSS. Malalaman natin after 2 weeks. Magpa-follow up tayo kay Ma'am Manager Reggie ng SSS Espanya. Doon natin malalaman kung talagang successfully transmitted na ang ating
enrollment sa SSS disbursement. Yan. At pag nakuha natin yan, ay tiyak makakakain tayo dito sa Indian Restaurant, Bombay. Sarap dyan. Kasi, hindi ko alam ha, after the lockdown, kumain na ako dyan. Meron nga ako di bang ano dyan, mukbang. So, please, look at some of the videos here na mukbang ko rin ng mga restaurant. Like yung iba pang mga biryani restaurants na makakainan natin. Bakit ba mahilig ako sa biryani when I can cook my own biryani, di ba? Kaya lang, sa ngayon ng lola niyo, medyo hindi wala tayo sa mood magluto-luto. Eh kung ganyan bang minsan umuulan, minsan hindi. Eh di, pag hindi umuulan, kailangan nating lumabas at asikasuhin mga nararapat. At hindi naman tayo pwedeng mag-stay lang ng bahay. Kailangan tayong gumagalaw dahil tayo ay senior na. Siya nga pala itong third floor area ay smoking area to. Kaya sa bandang dulo doon marami ang mga nagyoyosi. But this area, no smoking. Di ba? At least open air. Ayun, nag-uubuhan sila. Nakakatawa nga, nagulat ako. Alam mo niyo dati, talamak rin ako sa sigarilyo. Best friend ko ang sigarilyo. Pero, yung hindi ko na kinaya, dahil talaga baka magka-emphysema maka sa kakaubo. Ilang antibiotic ang inabot ko. Ayun, nag-promise ako kay Lord, never na ako mag-yosi. And, every time pala na hindi ka na nag-yosi, malayo lang, malayo pa, maaamoy mo ang yosi at ayaw mo sa ilong mo. Diba? So, okay na, kumain ka na, mag-candy ka na lang. Huwag ka lang mag-yosi kasi sakit sa bulsa at the same time, sakit din sa katawan. O, diba? Dati nga nung first time na nagsisigarilyo ako, nag-start ako sa imported, ang lola nyo, imported, dahil mga beshes natin ng bata, mga mayayaman, at can afford nilang magyosi ng imported. Malborong binabanatan. Filter ba, girl? Yung filter? Shucks. Ang sarap sa lalamunan humagod kapag first timer kang nagsisigarilyo. Hanapin mo yung imported na sigarilyo. At that time, ang hope ay is 20 pesos lang per pack. Eh ngayon, more than 100 na. Wala nang hope. Wala nang hope. Malboro. Hindi ko na alam yung mga Hindi ko na nga alam yung mga brand. Kasi nga, ang lola nyo, kahit nung nag-abroad ako, kung 20 pesos ang hope na menthol, bili ka naman sa grocery ng Taiwan ng 7-Eleven ng Philip Morris. Philip Morris na 20 pesos rin nun ang isang pack. Ay 50 pesos na nun sa Taiwan Taiwan country. Siyempre, caregiver ang lola nyo. Pero, homesick ang lola nyo, kaya ayun, natuto, bumalik sa pagyoyosi. Kahit ilang beses ko ng siyempre, kailangan maging fit to work ka dahil sa medical mo. Kailangan na-check yan. At ang iyong baga ay kailangan malinis. Dahil caregiver ka, di ba? So, kailangan huwag kang nagyosi. But at that time, talagang na-impluensya na naman ako tuwing may birthday, kailangan magyosi kaming tatlo dahil nag-iinuman kami ng mga ka-teamwork ko eh. Tatatlo lang kaming Pinay nun sa Xiao Ai Home for the Aged. Imagine caregiver, pag night shift, di ang boring ng araw, itutulog mo lang. Nakapagbaon yata akong isang perasong Philip Morris na parang tingnan ko lang siya. Pagpunta ko sa 7-Eleven, meron palang kahaka doon, 50 pesos nga lang.
So, naisip ko, itatapon na kita. Dumating na naman ang aking beshi na si Elizabeth Cheng. So, shout out to you, Besh, dahil sa'yo, sa hacker mo, na-hack din ang aking FB account. Tatlong FB account ko. Isang FB page, dalawang FB page, at saka isang FB account ko ang nahack. Nak ng tatay. Akala ko, eto nga pala hindi ko pa nasasabi sa inyo about the hacker. So, the hacker must be inside rin. Kumbaga inside job eh. Minomonitor niya yung mga digital creator. So, pag digital creator ka na, open ka to the public. Diba? So, lahat, tingnan niya kung madali kang mahak. Tangan lola mo, wala naman akong alam doon sa mga authentication na yan para tawag dito, para yung account ko, FB account ko, maprotektahan. So, later ko na lang nalaman na posible nga insider rin yan, inside job. At mag-ingat kayo sa mga hacker. Ang masama pa, ito, sasabihin ko sa inyo, shout out sa lahat ng mga friends ko na hindi pa alam na ako ay nahack. Kung iniisip nyo na ako yung nag-ano sa inyo, nang ihiram sa inyo pera, o binibigyan nyo, pinadadalhan nyo, sorry talaga, hindi po ako ang nakakatanggap nun. Hindi ko na retrieve na, o hindi ko na ginamit pa ang FB account na yun. Dahil alam ko, hacker yon. So please, ilan friends ko lang ang nakasagupan ni hacker. Look for my FB account, Amelia de los Santos. Digital creator ha. Yung mukha ko, yung profile ko, pic ko, ang background is profile pic ko na old Facebook account ko na nahack. Which doon, na shoutout ko about the hacker. And mostly, yung nasa FB account ko ay puro mga digital creator rin. None of my old friends are there. So, mga limited lang. Ilan lang ang mga friends ko doon na alam nila ang totoong nangyari. But since gusto ko ring i-shoutout sa inyo, ingatan niyo mga FB account niyo. Look for the authentication yata yun, pero hindi to protect your FB page and FB account. So probably in the next days, in the coming days, makagawa tayo talaga ng FB page about food and cooking, cuisine, local and foreign cuisine. I love cooking. So, yun na yun. Until here, at ngayon nga pala ay October 27. So, ilang days, it is going to be, it's Friday today, and this will be a long weekend dahil meron pa tayong barangay election on October 30. That will be Monday. So, shout out to all the nagka-campaign ng barangay na naranasan ko ring mag-campaign because when I ran for Kagawad, Councilor, ay sa Bulacan. I have only my friends, my real friends, my BFF friends. Shout out to Ma'am Tess Sarmiento and family. Shout out to Ate Jojo Legaspi and some other friends na talagang naniniwala sa lola nyo. Actually, nasa puso natin ang public service. We don't have to be in the limelight. We don't have to sit in the government or whatever, wherever, just to be an public servant. We could do it by ourselves. We could do it freelancer on our own. We don't need to be running in the government or any other group what? Mga groups lang ba na public servant. Do it by yourself.
So, yun na yun. Sa mga tatakbo ng mga opisyal ng ng barangay, eh, pagtrabahuhan niyo yan, oy. Wag niyo kaming pinapahirapan. Ang mga tao sa barangay, dapat kayo, daw kayo lagi. Hindi yung puro pagka-campaign lang nandiyan na naman kayo. Puro paasa kayo, pero pag wala na kayo, nakaupo na kayo, nak ng tatay long time kayo, nanginginig na kayo ngayong mga panahon to. Kung last time niyo na to, work it out. Trabahuhin yung maigi. Hindi yung pasa-pasa kayo ng mga patrabaho niyo. Anak mo, lolo mo, tatay mo, pati apo mo, lahat kayo napunta na sa sa barangay. Ano ba yan? Trumabaho kayo para naman masabi na public servant kayong totoo. Huwag kayong paasa lang sa tao. Kaya kayo nanganganib ang nanganganib ang inyong mga posisyon dahil alam mo marami nagpapatayan dyan. Hindi ako nagtataka kasi meron ako isang friend na magkapatid sila. Siyempre na, ito, shout out lang sa lahat. Sa mga nag-a-aspire na maging isang public servant, lalo na they will start in the barangay. So, yung mga yan, kapag business area, malaki talaga ang kinikita niyan. Tanungin nyo, bawat likod niya, lahat, kalahati ng mga, o kaya buo pa, mga pinamimigay ng mga business establishment. Pag nag-request lang sila, kailangan may pahugas si barangay. Marami tayong nalalaman tungkol sa mga pagkakakitaan sa barangay. Pero, sana naman, itinutulong nyo rin. Hindi yung kayo-kayo lang. Kaya tuloy nasisilip kayo ng ibang mga tao. Ha? Hindi pwedeng bulsa mo lang ang kakapain mo. Share it to the public. Share it to everyone para lahat kayo masaya. Diba? So until here, this has been your Tita Amelia Quintista, your legal consultant as well, signing up, and happy Halloween everyone. I'll see you again after the holiday. Bye everyone. Thank you. Ayaw pa rin.